Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay magbibigay tayo ng update sa ating mga bagong walay na biik. So ayan na po sila mga ka-farmers. Ang lakas-lakas na po nilang kumain. So wala po tayong problema sa kanilang pagkain mga ka-farmers. Dahil kahit na bagong walay lang po sila kay Mama Pig, ang lakas na po nilang kumain mga ka-farmers. So last Sunday, March 30 ay ika 4 days na ng kanilang pagwawalay. So, ang ginawa namin ay pinurga po namin sila mga ka-farmers. Usually, pwede tayong magpurga sa ating mga biik 1 week after maiwalay. Pero nung Sunday kasi, meron kaming time. Ginagrab namin yung time mga ka-farmers para mapurga sila. Kasi wala naman yung problema kahit na mapurga natin ng maaga as long as naiwalay na po natin sila kay Mama Pig. So, ayan na po sila mga ka-farmers. Ang lakas-lakas pong kumain. So, bakit ba kailangan natin silang purgahin mga ka-farmers? Kailangan po natin silang purgahin para mapuksa po yung mga bulate sa kanilang tiyan nung time na nagdedi pa po sila kay Mama Pig. Ito kasing bulati mga ka-farmers, isa po yan sa magiging rason na magiging mabagal yung paglaki ng ating mga biik. Yes, malakas silang kumain. Pero makikita mo sa kanilang katawan mga ka-farmers na ang bagal ng kanilang paglaki tuwing may bulate. Yung rason kasi dyan, yung tanging makabenefit lang sa mga nutrients na ibinibigay natin sa ating mga biik tulad ng mga nutrients galing sa feeds, yung mga vitamins, hindi po mapupunta sa kanilang katawan mga ka-farmers. Kaya sayang po kung palagi tayong nagpapakain, malakas kumain yung ating mga biik, pero bulati lang po yung naka-benefit mga ka-farmers. Kaya kailangan po talaga na purgahin natin yan. 1 week after may walay mga ka-farmers, pwede na po natin yang purgahin. Then meron ding ibang mga biik, dahil iba-iba po yung mga alaga natin, merong ibang mga biik na mahina silang kumain pag may bulate. So, yung first po talagang gawin dyan, kung mahinang kumain ang mga biik, ay purgahin natin, lalo na kung hindi pa po yan napurga mga ka-farmers. So, dito sa amin, ang ginamit namin sa kanila ay Evermic po, yung Evermictin na Cienvet. So, ilagay ko na lang po yung link sa ibaba mga ka-farmers or itag ko na lang po yung product para makabili po kayo. Mura lang po yun mga ka-farmers at injectable na po. So, yung pag-inject namin yan, ano siya, subcutaneous. So, meaning beneath the skin po yung pag-inject natin dyan mga ka-farmers. Maglalagay din ako ng picture kung saan tayo pwedeng makapag-inject ng subcutaneous para at least meron po kayong ideya kung paano ito gawin mga ka-farmers. So, pag subcutaneous po na pagpupurga, mas mabuti po na merong iba na tagahawak ng mga biik. Unlike kasi siya sa intramuscular mga ka-farmers na pwede lang po sa mag-isang tao. Yung subcutaneous, beneath the skin, so kailangan po talaga ng tagahawak. Yung sa amin, nag-inject kami sa part na dito, sa ilalim ng paa mga ka-farmers, kasi mas ano siya, yung skin. Yung skin niya, ano siya, mas madaling i-grab yung skin sa ilalim ng paa. Basta sa ilalim sa paa mga ka-farmers, dahil mas madali po siya yung pag-inject, hindi tayo mahihirapan. Dati, nakatry din kami na intramuscular, pero yun kasing Evermictin, usually subcutaneous po siya. Pero nung nakatry kami ng intramuscular, wala naman siyang masamang epekto sa ating mga baboy, okay lang naman siya. Pero ngayon kasi na habang tumatagal tayo sa pag-alaga ng baboy, mas sinusunod na po natin kung ano yung tama or yung direction po talaga sa purga mga ka-farmers. So, yan po ang tandaan ninyo kapag Evermictin, pag gumamit kayo ng Evermic, subcutaneous po yan. At ilalagay ko na rin yung link mga ka-farmers kung saan kayo makabili ng Evermictin. Kasi merong mga agri-vet na wala din doon mga ka-farmers. So, mas mabuti po na yung umorder lang po tayo sa Shopee. Pero, kailangan na yung ano talaga siya, yung guaranteed na totoo, hindi siya fake dahil baka makabili kayo ng fake mga ka-farmers. Kaya mas mabuti po na i-click nyo po yung link na binibigay ko para sigurado po na hindi kayo makabili ng fake mga ka-farmers dahil ang product na yan ay genuine po at subok na po namin. Kaya iwasan po yung pagbili ng mga fake. Masasayang lang po talaga yung pera ninyo mga ka-farmers.
So, kung gusto nyo pong bumili, i-click nyo lang po yung link natin mga ka-farmers. So, ganyan po kaganda yung pagbibigay natin ng purga sa ating mga alaga. Tutulungan po sila mga ka-farmers na mas lumaki agad. Hindi po masasayang yung ating mga nutrients na binibigay sa ating mga baboy. Yung mga bulate mga ka-farmers, kung ang ating baboy ay infected po ng bulate, isa po yan sa rason na malulugi tayo. Alam nyo ba kung bakit? Malulugi tayo mga ka-farmers in the case na marami yung napapakain nating feeds pero mahina po yung paglaki ng ating mga baboy. So yan po mga ka-farmers, kaya very important po talaga yung pagpupurga sa ating mga biik. So bakit naman kailangan na injectable mga ka-farmers? So, sa ganitong edad, mas maganda siya na injectable dahil yung injectable na purga, direct siya sa bloodstream. So, mas madali po yung effectivity ng purga mga ka-farmers. Unlike po sa powder. Yung powder kasi, hinahalo natin yan sa pakain ng mga biik. So, pag hinahalo natin, dapat early in the morning ay yan yung time na magpapakain tayo at kaunti lang. At yung ganito kalaking mga biik, mga ka-farmers, very sensitive po sila. Yung powder na purga ay meron siyang mapaklang lasa. So, may tendency na ayaw nilang kumain mga ka-farmers. At pwede pa na magka-problema ka in the future kasi once makataste sila ng feeds na kakaiba yung lasa, ayaw nila na yung kainin. So, magkakaproblema po talaga kadalasan mga ka-farmers kapag yung purga na gagamitin natin tulad nitong mga maliliit pa ay powder, kaya mas mabuti po na injectable dahil mas madaling mapuksa yung mga bulate mga ka-farmers at hindi siya at sigurado po talaga na protektado yung ating mga alaga against sa mga bulate. So yan po ang tandaan niyo mga ka-farmers. After 1 week na maiwalay ang inyong mga biik, pwede na po yung purgahin natin. Then yung next na pagpupurga ay kailan ba? Dito sa amin mga ka-farmers, isinasagawa namin ang pangalawang pagpupurga kapag magpapalit na po kami ng feeds from pre-starter to starter. Bali yung next naming pagpupurga mga ka-farmers ay monthly na kada palit natin ng feeds mga ka-farmers. Sinisiguro po talaga natin yan na kada palit natin ng feeds ay pinupurga natin sila to make sure na pag-transition nila sa bagong feeds mga ka-farmers, malinis po yung kanilang tiyan sa mga bulate. Dahil sa sinasabi ko na po, para hindi po yung mga bulate ang tanging makabenefit sa nutrients nila. Ganyan po ka-importante yung pagpupurga mga ka-farmers. At tandaan nyo po na hindi tayo pwedeng magbigay ng vitamins sa ating mga baboy kung hindi natin sila mapupurga. Dahil ang mangyayari, masasayang lang po yung vitamins na binibigay natin sa kanila kung bulate lang din naman yung makakain mga ka-farmers. Kaya kailangan po talaga na purgahin muna natin and after 3 days ay tsaka po tayo magbibigay ng vitamins. Sa pagpupurga dito sa amin mga ka-farmers, meron kaming sunod-sunod na mga alituntunin. Hindi kami nagpupurga kapag malamig ang panahon. Dahil yung reason po dyan mga ka-farmers, malamig din ang katawan ng baboy. Kaya may tendency na yung mga bulate ay magtatago sila sa loob ng organs ng mga baboy tulad ng sa heart, sa lungs. Ayan mga ka-farmers. So, iniiwasan po talaga namin na magpupurga tuwing malamig ang panahon or umuulan mga ka-farmers. Kailangan po talaga na mainit ang panahon. Then yung ikalawa, hindi kami magpupurga na busog yung baboy. Pinupurga po namin sila mga ka-farmers, like kung nakakain sila sa tanghali, pinupurga namin sila na sa mga 4 PM na. Ganyan po mga ka-farmers, malinis po yung kanilang tiyan. Yung sa injectable yan po mga ka-farmers. Kailangan na malinis po yung kanilang tiyan at pinapakain namin yan after ilang oras pa po mga ka-farmers. So, sinisiguro po namin na hindi busog yung aming baboy before and after purgahin mga ka-farmers. So, yan po ang dapat ninyong tandaan na hindi pwedeng purgahin kapag malamig ang panahon. At huwag nyo din purgahin na busog before and after yung ating mga baboy. At yung pangatlo mga ka-farmers na dapat nating tandaan ay hindi tayo magpapaligo sa ating mga baboy kapag bagong purga.
So, yan po talaga yung nakasanayan namin mga ka-farmers. Dahil sa rason na tuwing maliligo sila, magiging malamig yung kanilang pangatawan. So, yung mga bulate, magtatago po sila sa iba't ibang parte ng katawan ng ating mga baboy, lalo na kapag mas malaki po yung problema mga ka-farmers kapag magtatago ito sa kanilang utak. So, yan po talaga yung iniiwasan natin at dapat ko ring i-share sa ating mga hog raisers, lalo na po sa mga baguhan, para at least magkakaroon po kayo ng idea mga ka-farmers. At merong ibang ka-farmers tayo na sabi nila after nilang magpupurga, nagtatai po yung kanilang mga baboy. So, normal lang po yan mga ka-farmers, nangyayari din po yan sa amin na magtatai or basa yung dumi ng ating mga biik. Kaya yung ginagawa lang po talaga namin ay iniiwasan namin na overfeeding at kinukontinue po namin na dry yung paligid mga ka-farmers. And so far, nagiging okay din naman po yung resulta mga ka-farmers. Ma-okay lang din siya after ilang araw. Basta hindi na po yung basang-basa na mga dumi mga ka-farmers na parang tubig. Kasi yung dumi ng biik, kapag reaction lang po ng purga, ay para lang po siyang paste. Hindi yung masyadong tubig na po mga ka-farmers. Dapat talagang mapagmasid tayo sa ating mga alaga sa mga symptoms na pinapakita nila after nating magsagawa ng mga procedure sa ating mga baboy. So, yan po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers. So, yan lamang po mga ka-farmers ang maishishare ko for today's video. Huwag niyo pong kalimutan na i-click nyo lamang po ang link ng aking purga na ilalagay at itag ko na rin yung product para mas madali po kayong makabili mga ka-farmers at maiiwasan nyo po na makabili din ng fake para hindi po masayang inyong pera. So, thank you for watching mga ka-farmers. Please don't forget to subscribe. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!